doon pag may okasyon, ang napansin ko, mahilig sila sa videoke, karaoke bar. Ayan. And syempre, bago kami mag-karaoke bar, gustong-gusto nila ng mga unli na mga restaurant. So, doon lagi yung, actually doon nauubos ang pera ko noon. Noong 2011 to 2014. So, 3 years po ako noon sa Taiwan. Sa Christmas naman mga kabilabs, wala akong mai-share sa inyo kasi ang mga Hudyo, ang mga Jewish ay wala silang Christmas. So, ang sinishare ko lang sa inyo, yung okasyon. Every occasion, more on sa long table, yan, paka grande. Kasi iba yung starter, iba yung main menu, at iba pa yung dessert nila, yung cake, may coffee, may tea, ganyan. More on sayawan ang mga Briton. Ewan ko din, kasi 8 months pa lang ako, ewan ko kung palakanta rin sila, mabidyoke ba sila, hindi ko masasabi. Kilala ang mga British na alcoholic actually. Alcoholic sila. Kasi pagdating sa grocery, grabe. Meron talagang section talaga na pang-alak lang at iba-ibang klaseng alak. Hi Kabilabs! So, papunta po tayo ngayon sa Christmas party namin. And today is 23rd of November. Ang oras po ngayon ay 6 o'clock. Ayan. So, ito po yung attire natin ngayon. And, syempre, meron tayong maliit na bag. And, syempre, yung jacket natin. What's on my bag? Syempre, kakasya lang po dito yung iPhone, yung ating telephone. Pang-retouch mamaya na face powder from MAC. So, ang shade ko po ay NW25. Sa mga gusto lang magtanong dyan. And, yung aking lipstick ngayon ay red from Revlon. Number 2, matte. And, syempre, tissue. Di ba nakikita nyo na ako, tirintas ako. Just in case na matanggal yan, dala ako nito. Ayan. So, yun lang ang dala ko mga kabilabs. And, Mentos na kukunin ko pa sa drawer. Ayan. So, ganito po yung ating get up. Halos lahat ng damit ko ay H&M. Nasabi ko yan sa interview sa akin ni Bro Orlywin. Nung tinanong niya ako, anong favorite ko na brand? Bukod sa Zara, American Eagle, Mango. Pinaka-favorite ko ay H&M. So, I'm ready. Tara na! Okay, so God bless our trip. I'm so excited. Unang Christmas party ko sa UK. Tingnan natin kung mapag-vlog tayo. Okay, kabilabs. Bumaba na ako ng kotse. Nandito na ako sa harapan. Hindi ko alam kung nandito na ba sila. Ayan o. Para nandiyan na sila. Garap lang po ito ng dagat. Dagat na po yan eh. Tawid na tayo mga kabilabs. Alright. Thank you. Alright. So nandito na tayo. Wow. Ang ganda. You will see your face. Get ready. Okay, so nasa loob na po kami mga kabilabs. So this is Michelle. Hello. Yeah, this is the first time. Is it very different? Yeah, different. Especially this one. And with them, yes, different. With them, yes, different. Before, it should be only one. Right. One company. Right. Yeah. Usually it is.
Alright. Thank you for meeting. Alright. At the back of our name, ito po yung in-order namin kasi in advance, tinatanong kami kung anong gusto namin. So, ito po yung order ko. Okay. So, we should wear this color, red color. Sa video. Tapos si Emily, and I forgot Rice. right now. Yeah, I heard it. And Nikki. So sila po yung nagtitrain sa amin. Sila makasama. So yung iba po, yan po sila. Ayan. Ang lalayo nila sa amin. So meron palang ano dito, pinaka-starter nila. Ayan. And then meron ding water. Meron mga wine glass. Simple glass and mga wine. Is enough for them for you? You guys said you could put that downstairs. Okay. Alright. I will put my Christmas tree. Alright, so after ng ating butter, tinapay, ito naman soup. So ito yung ibang mga kabilagso. Hindi lang soup. Pero din ibang putahe. Okay, so baka nagtataka kayo mga kabilabs, bakit napakaaga ng Christmas party namin? Kasi po last year, ginanap ang kanilang Christmas party dinner 1 day before the Christmas. Eh ang nangyari, karamihan sa kanila ay nagka-COVID. So maraming absent nung panahon na yon, kaya naisip ng management na ngayon ay agahan ng 1 month para magkaroon pa ng 1 month pa para makarecover. So ayun lang po mga kabilabs, yun ang dahilan kung bakit napakaaga ng aming Christmas party. Salmon supreme. And this is turkey, roast beef. Yeah. Video lang, video. Oh, ito pala yung poset ko, mga kabalabs. Alright, so dessert na tayo, mga kabalabs. Trying to show you, but somehow felt I wanna have someone to hold. Won't give you a Asim. Hi sis! Unang Christmas natin! How do you feel? Wala. Nag-celebrate ka ba ng Christmas sa Israel? Party? So ito yung Christmas po dito sa wanna have someone to hold. So, meron pong bar dyan. Won't give you a voice. I've been trying to tell you
One eternity later. Okay, hello Kabilog. So, pauwi na po. Tapos na po ang aming, nasayang party. Ayan. Bali, ilang oras ako nawala, be? 11:30 na. 6:30. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grabe yung Christmas party yun. 11, 5 hours. Ang saya. Kasi, puro ganun pala ang Christmas party ng mga British. More on sayawan. Sayawan lang kami ng sayawan. Kaya nga party. Oo. Atin kasi party inuman. Pero may inuman din. Pero ang inuman, mga kabilabs, wine, champagne, red wine or white wine, ganyan. May binigay sa akin, hindi ko naman nagustuhan. Parang hindi ako nakainom. Nakakatuwa lang. Marunong pala ako sumayaw. Wow. Wala, yung parang nakampante ako. Kasi pag kampante ka na sa mga kasama mo, ilalabas mo na yung mga sekreto mong, yung mga step mong luma eh. Step na pang 80s. Hindi, ewan ko, biglang lumabas. Ganda, saya. Mga tugtog. Saya. Eh di yung mga, sa atin, dancing queen, yung mga ganun. Kaya kami nakaka-relate. Mga 90s. Mga luma nga. Yung YMCA, mga ganun. So, nga pala mga kabalabs, sige, kwento ko lang sa inyo yung setup namin. Kasi kanina hindi ako makapagsalita. So, ang setup namin kanina, pagdating namin sa by table, na may pangalan na. Ewan namin kung sino nag-ayos dun. So, yung mga katabi ko, hindi ko ganun ka-close. Pero, accommodating naman. Yung trainer namin ang katabi ko. O, di na-explain niya sa akin paano sila mag-Christmas party. Sabi niya, it's your first time celebrating Christmas here. Is it different? Sabi niya. Yeah, a big difference. Sabi ko ganun. Okay, kabilab. So, bago po natin tapusin ang ating vlog tungkol sa aking first Christmas party experience dito po sa UK, i-share ko muna sa inyo yung kaibahan. Ko lang po ito, hindi sa pinagko-compare ko, pero yun lang po yung napansin ko. Ako po ay nagtrabaho sa Taiwan bilang production operator sa isang semiconductor company. Yung mga gumagawa po ng parts po ng computer, mga electronics. Ayan, nasa company po ako, pabrika, kumbaga. Doon, pag may okasyon, ang napansin ko, mahilig sila sa videoke, karaoke bar. Ayan. And, syempre, bago kami mag-karaoke bar, gustong-gusto nila ng mga unli na mga restaurant. So, doon lagi actually doon nauubos ang pera ko noon. Noong 2011 to 2014. So, 3 years po ako noon sa Taiwan. So, yun yung napansin ko sa kanila. Mahilig silang kumain sa unli or eat all you can and then karaoke bar. Pagdating naman sa Israel po, mga kabilabs, 8 years naman ako doon from 2015 hanggang 2023. So, ang napansin ko naman doon, bilang nag-aalaga po ako ng matanda, so siguro case-to-case basis lang din po ito dahil bilang ang inaalaga namin or ang trabaho namin ay focus kami sa mga pasyenteng may sakit, so more on kain lang. Walang sayawan, walang kantahan. So, yun yung experience ko naman sa mga Israeli kasi mga kabilabs. Pinaka-banding nila ang mag-dinner. Yun, yung kakain ka dyan and magluluto sila. Kung caregiver ka naman sa Israel, nakaranas ako doon na ako yung nagluluto, tapos weekly, merong mga bisita, family. Sa Christmas naman mga kabilabs, wala akong mai-share sa inyo kasi ang mga Hudyo, ang mga Jewish ay wala silang Christmas. So, ang sinishare ko lang sa inyo, yung okasyon. Every occasion, more on sa long table, yan, paka-grande, kasi iba yung starter, iba yung main menu, at iba pa yung dessert nila, yung cake, may coffee, may tea, ganyan. So, wala akong ma-share sa inyong masyadong pictures kasi yung mga Israeli kasi, hindi naman lahat, pero yung mga napagtrabahuhan ko mga kabilabs, hindi sila mahiling mag-pictures. So, parang masyado nilang ino-honor yung privacy nila. Tayo kasi, pagka nag-ipon-ipon tayo mga Pilipino ay more on pictures. Pero yung culture naman kasi ng mga Israeli, hindi sila more on social media. Yun yung napansin ko. So, case to case siguro ito. Depende siguro sa mga pamilya, pero yung mga 3 pamilyang napagtrabahuan ko sa Israel, hindi sila mahilig sa camera. Dito naman, sa UK,
bilang nagtatrabaho kami sa nursing home, bilang nasa healthcare service, and live out tayo. Wala naman tayong kasamang matatanda na hindi pwedeng iwanan. Oras kasi yung binabayaran dito or yung sistema ng trabaho dito ay live out. We can do whatever we want. Kahit anong oras man yan, gabihin ka man, okay lang. Ilang oras ka man sa labas, kayo sa labas, ganun. So, ayun mga kabilabs, nakita nyo naman na more on sayawan ang mga Briton. More on sayawan. Siguro, ewan ko din, kasi 8 months pa lang ako, ewan ko kung palakanta rin sila. Mabidyoke ba sila? Hindi ko masasabi. Kilala ang mga British na alcoholic actually. Alcoholic sila. Kasi pagdating sa grocery, grabe. Meron talagang section talaga na pang-alak lang at iba-ibang klaseng alak. Tsaka yun, pasindi namin na mahilig talaga sila uminom. Ayun, mga kabilab. So, I hope may na-share akong kaunting knowledge sa inyo. Kakat ko na kasi masyado na yata mahaba ang video. Yun lang po yung napansin ko sa 3 bansang aking napagtrabaho. See you again next time. Bye! Thank you for watching. Salamat po sa oras ninyo lagi. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time.